For today's video, gulay recipe naman tayo. Ilang araw na rin kasi na puro merienda yung ginagawa ko. So, naisip ko na i-share naman sa inyo yung ulam namin ngayon na ginisang upo. Madali lang naman itong lutuin at yung mga ganitong klaseng ulam yung nakakagana talaga. Lalo't kung mahilig ka sa gulay. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe natin ngayon ay kakailanganin natin dito ng gulay na upo. Ito pala ay nabili ko sa supermarket at nakakatuwa kasi kahit sa supermarket ko ito binili ang mura lang. Sabi nung staff na napagtanungan ko kung bakit mura yung tinitinda nilang gulay, ito daw ay napapanahon. So meron silang lugar kung saan nakalagay yung mga gulay na pwede mong mabili sa murang halaga. After kong mabalatan yung upo, hinati ko lang ito sa gitna at napansin ko nga na medyo may edad na yung upo kasi matigas na yung mga buto. Pagka ganito ang ginagawa namin, tinatanggal na namin yung buto, hindi na namin sinasama sa pagluto. Pero kung mura pa yung upo or bata pa yung upo, pwede nyong isama yan sa pagluluto. After kung ang mabalatan yung upo at matanggal yung mga buto, hihiwain ko naman na ito. Kung paanong hiwa yung gusto ninyo sa upo, yun na lang po yung gawin ninyo. Pero itong sa akin, pahaba na maninipis. Hugasan natin ito, then set aside muna. Next na nating ihahanda yung iba pang mga ingredients na kakailanganin. Gagamit tayo dito ng 2 piraso ng kamatis, pero kung gusto po ninyo na mas maraming kamatis, pwede rin naman po. Hiwain lang natin ito ng ganito kalalaki. At sa sibuyas naman, pulang sibuyas yung gagamitin ko. Same sa kamatis, malalaking hiwa rin yung gagawin ko. Mas gusto ko kasi na malalaking hiwa yung ginagawa ko sa bawang, sibuyas at kamatis pag magluluto ako ng mga ganitong klaseng gulay or ginisang gulay. At yung napili ko ang isahog dito sa ating ginisang upo ay pork. Bumili lang ako ng 1/4 kilo at pinahiwa ko na rin ito ng maliliit na pa-cubes. Ipinirito ko pala muna yan hanggang sa mag-golden brown, then sinet aside. After nyan, dito sa pinagprituhan ng pork, igigisa na natin dito yung bawang, sibuyas at kamatis. Naglagay din pala ako dito ng isang pork cube, then nilagay ko na uli yung pinirito nating karne kanina. Mag-add tayo ng 1 cup ng water at takpan ito at hintayin na kumulo at lumambot yung karne na nilagay natin kanina. At pag malambot na nga yung karne, pwede na nating ilagay yung upo. Haluin lang natin ito, then pwede na nating timplahan ito ng mga pampalasa. At sa pampalasa naman, naglagay ako dito ng paminta, asin at konting seasoning granules. Hinalo ko lang pala uli ito, then naglagay na ako ng siling green or siling haba. Takpan lang natin ito at hintayin na nating maluto yung upo. Mga 3 to 4 minutes ko lang pala yan niluto kasi maliliit na hiwa yung ginawa ko sa upo kaya mabilis itong naluto. Then tikman nyo na lang din kung okay na ba sa inyo yung lasa at kung may kulang pa kayo na po ang bahalang mag-adjust. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.